Hi guys, we're a group of civil engineering students, and now we're gonna talk about the inequalities evident in our society. But first, let me introduce myself. I am Hannah May P. Villegas. I'm Leslie Pisano. I'm Lawrence Villamor. And I'm Steven Seaver Carabacan. I'm Jessica Iba. I'm Aiza Unga. Charlie Amianes. Stephanie Rania. Johnny Depoyo. So right now, we're going to talk about relevant issues in our country, especially in terms of social inequality. So right now, social inequality is one of the issues we're facing right now. Hindi lang mapabata hanggang sa pagtanda, and in every different aspect, like in educational system or academic aspect, may mga social inequality tayong naranasan, like siguro yung mga elementary. Do you have any experience nung elementary na about social inequality or something na ganun? For me, okay, it's not about experience, but as an observer, since most of the smartest students is nakakatawag na bida-bida, and yun na, nabubulit, nalulus yung self-esteem as a student. And mostly nangyayari ito sa mga estudyante na junior high, senior high, sa mga public, ganyan. And mostly yung mga namubuli sa ganitong estudyante is bakit sa masawa? Wala mong Maybe is just happy or siyempre focus lang siya sa kwento mo. Baka ranas na din yun, di ba? Baka ranas niya. Or pwedeng ranas niya or pwedeng siya din yung baka siya yung siya yung kasabi ng gano'n. Baka siya yung nagkasabi ng gano'n, di ba? Sige, tuloy. So, he's talking about yung ba yung smart shaming na tinatawag nila, yung pag may matalino, ay bida-bida gano'n. Oo, kapag production, di ba? Oo, Iba kasi yung kasalanan namin. Wag. Hindi kasi di ba, ng mga bata kasi, sobrang lawak ng mga idea nila, di ba? Especially yung mga bata ngayon na they're being productive kasi they know some knowledge about that certain topic, and siguro may mga tao lang talaga na hindi ko alam kung tama yung term ko, correct me if I'm wrong, pero insecure. Siguro ganun yung mga taong yung mga taong nagsasabi na or nambubuli ng mga matatalino na bida-bida ka. Di ba minsan nga tinatawag pa nila na teacher's pet ba yun? Yes. Oo, sila pa yung nakakasagot. Sino pa yung nambubuli, or let's say it's a form of bullying, pero nung yung sinasabi nila, kung sino pa yung magsasabi na sip-sip, sila pa yung yung matamlay sa sa room. Tapos pag tinawag sila sa recitation, uutal-utal, di ba? Parang ironic, parang di ba, ang sarcastic nung mga sinasabi nila na sila yung nagsasabi nun, pero sa kanila din nag-reflect. Tapos hindi lang yan, from elementary, junior high, from college, and even now, right now, as first year college. Pero mga social inequality tayo naranasan, aside from smart shaming, marami yan, hindi lang naman about yun eh. Kayo ba, as a college, let's be transparent or let's be honest here. Meron ba kayong na-feel ngayon na second semester, even yung first semester about or related to social inequality? Siguro sa di na siya, yung sinasabi ni John Ray kanina eh. Parang ito na yung nagiging dahilan niya siguro Reality ng life. Oo. Wow, realidad. Di ba? Pagpapasok ko ng college. Lalo na pag state U, di ba? Pag state U. Ang akala mo lahat walang babayaran. Wala kang babayaran kahit isa. Pero pagpasok mo, bigla kang magkakaroon ka ng balance. Ayun, siguro doon nagkakaroon ng factor kaya nagkakaroon dapat siya papawasan ng estudyante hindi natin parang school, university. Yung parang may tuition pero kung pasok mo, dahil wala babayaran pala. Ayun, minsan parang sabi natin yung pero di ba, yun nga yung about sa miscellaneous fee, hidden fees na hindi siya na sasabi before pumasok ka ng state fee. Like, sinasabi lang nila na
mag-aaral ka sa state U kasi libre dyan, ganyan. Kumbaga sa junior high, parang yun yung public school. Tapos pagpasok mo ng state U, culture shock ka na lang na ang daming bayarin, ganito, ganyan. Tapos yung Ganito iba, dati, no? mandatory pa, di ba? Yung iba. So, parang somehow, yung thoughts natin na okay lang mag-aral sa state U kasi libre. Parang nagkakaroon tayo nakikita na libre yung tuition, pero parang binabawi nila sa gastusin sa loob ng school. So, kung mapaisip ko na lang dapat ng private. Parang it's the same thing with private, di ba? Parang sabihin mo na hindi naman ganito nung high school. Nung high school, mababa lang yung bayarin. Oo nga. Pero may bayarin. Yung syempre di ba ang layo. Parang kung may course lang sa amin na kahit private. Syempre yung sa pa lang, di ba? Once po pa lang, talo na eh. Kaya yung mga bata ngayon, parang as being realistic, medyo dumadami sa mata ko yung sa paningin ko yung mga nagiging unmotivated pumasok dahil ganong person. Although we're not claiming na state U lang natin, but marami dyan. Hindi, we're not gonna drop schools na lang, pero alam natin yung mga sistema sa loob ng state university. And kung merong downside nun, kasi ipit sa gastusin, pero hindi naman yung mga mayayaman, di ba? Like, yung na-issue before na Burgess ata itawag nila doon. Hindi sa UT. Kasi, alam niyo ba? Pero alam niyo ba na according to statistics, 1.3 million of the population ng Philippines yung mga estudyante pumapasok sa state universities kada taon. And according din kay sa president ng UP, yung mas maraming percent na natatanggap na qualified students sa kanila is from private school. Which is, alam naman natin na kapag private school, okay, hindi naman natin masabi na sobrang yaman nila, pero meron silang capabilities na maglabas ng pera. Kasi syempre, hindi rin naman biro yung mga gastusin sa private school. So I think regarding that issue, I think nakakapasok sila kasi syempre nabibigay sa kanila lahat ng needs nila, di ba? And meron silang means na magbayad sa yung mga review center. Di ba kasi alam natin yung UP, sobrang hirap nung exam nila. Sobrang competitive kasi ng school. And at the same time, since rank 1 sila, they need to provide quality students. Kaya nagiging maingat sila sa entrance exam. And now, syempre, yung may mga kaya, they can pay for review centers para yun yung maging medium nila para makapag-train at least or para mahasa yung utak nila na ito pala yung exam sa UP. And definitely, during examination, andun na. So, parang andun yung means nila. Yun yung pinagkaiba nila sa mga underprivileged na estudyante na gusto lang naman ng free tuition, gusto lang naman nila makapasok sa UP just because the quality of education there, di ba? Parang siguro neutral or balance lang siguro yung thoughts ka about Burgess. Ikaw ba may idea ka? Or thoughts mo, opinions mo sa Burgess? For me kasi, parang mas excited ako dun sa mga underprivileged kasi let's say, may means na yung mga mayayaman or mga privileged na tao na mag-enroll or pumasok sa mga private school like Ateneo, La Salle, USP, something like that. And then, why not doon na lang sila mag-enroll and then leave the opportunity and just study sa mga mas underprivileged. Pero, mahirap sabihin na ganun lang kasi they have free will, they have their own choices. Pero, it's a class struggle kasi. So, for fairness na lang and then for equity, quality, justice and all, I think sana ibigay na lang nila yung slot and sa mga underprivileged. And then, siguro sa UP administration na, mas bigyan nilang pahalagahan yung, mga walang means na makapag-aral and then, deserving naman. I mean, hindi ko naman sinasabi na hindi deserving yung mga privilege na, syempre, mga pumasa sa UPCAT, mga gano'n. Pero, they are public university. So, sana mas bigyan nilang pahalagahan yung masa na walang kayahan na mag-aaral sa mga private school kaysa sa mga
privileged na tao na nakapasok pa sa lupa. Kahit ano, awa ng sana. I think Awa ng I think it's a battle between equality and equity. Na dapat lang nila. Na dapat mas nila, mas i-value nila yung equity kesa sa equality na bigyan lahat ng opportunities. Kasi di ba, tinatanong naman yun sa dun sa part na sinasagutan, tinatanong naman yung mga salary ng parents nila. 'Di ba? Kung ganun, bakit hindi nila nasi-screen na na yung mas papasukin nila yung mga marginalized na people, 'di ba? Kasi yung binabato ng mga burgess ngayon, di ba? Siyempre, if meron tayong side na yun, meron din yung other side, di ba? Sabi nila mga burgess, ano yan, kasalanan ba namin kung pumapasa kami, tapos kayo hindi. So, thoughts about that? We don't blame them naman na na pumasa sila. Ang lang naman, ang atin lang, sana man lang magkaroon sila ng consideration dun sa mga taong hindi talaga kayang matalo. Kasi, nandiyan naman yung Ateneo de La Salle, hindi natin matatanggi na din yan, prestigious, din yan, universities, and magaganda din yung mga nagpo-produce nilang na students, di ba? So, diyan lang talaga, rank 1 lang talaga yung So, kung may naman sila, kung may means naman sila to enroll sa mga university na yun, sana doon na lang sila pumapasok. Kasi makakapasa din naman sila doon, di ba? Yung kasi, may naririnig ako na kasi kaya pumapasa lang kasi may bakar, gano'n. We're not gonna talk about backers kasi baka iyamak tayo bigla. We're not provoking any controversial issues here, but we're just opening some topics na disclaimer lang and relevant issues. So, kasi from Burgess, meron pa ba kayo, lipat tayo ng mga ngayon, ng under ng privilege saka ng privilege na sector ng mga students. Meron ba kayong life experience or kahit rinig lang dyan or naranasan? Busy mo sa talaga. Just Kasi diba, dun sa lugar namin, parang marami yung walang kaya na mga tao. Grabe ka naman sa walang kaya. Hindi, Yung pabangin natin. Underprivileged. Sige, parang social, underprivileged. Tapos, ayun na nga, parang na-stuck sila dun sa cycle ng poverty na kahirapan, ganyan. Tapos, may yung mga nakakatanda, yung mga parents nila, ganun. Parang, na sa kanila, okay na sa kanila yung ganung buhay. Tapos, hindi na sila nangangarap ng mas okay pa sa buhay na meron sila. Yung ganun. Tapos, yung umabot na sa time na parang, hinihila na nila pababa yung anak nila, ganun. Kasi nung one time, narinig ko. Narinig na naman. Nakinig yan. Magkaiba kasi yung nakinig sa narinig. Ano ba? Diba, nagagalit yung nanay, sabi niya, ano ba yan, hindi ka naman narinig dito. Wait tone pa yan. Wait tone pa yan. May gano'n, hindi daw naglinis yung anak niya. So, sabi niya, meron siyang line doon na, paano na lang pag naging kasambahay ka, gano'n. Hindi naman sa namin yung mga kasambahay, sa dinidiscriminate, gano'n. Pero syempre bilang parents, dapat tayo mismo yung mag-set lang mataas na. Tayo? Parents ka lang, kasi, mother material kasi si Josh. Yes. Yung mindset niya, pwede na magitnaan na. Hindi, ayoko. Ayaw. Mag-inanay ka tayo. Hindi, ayun nga. Parang di ba sila dapat yung nagsiset ng mataas na pangarap sa anak nila. Para yung anak nila may encourage na gawin yung best nila, na mag-aral na mabuti, tapos yung pag-aaral nila. Pero kasi syempre, di ba, kapag alam naman natin, kapag nakapag-aral tayo, mas maraming opportunities kahit pa sabihin nilang mas okay yung diskarte kaysa sa ganyang-ganyang chemical diploma. Hindi pa rin natin mapagkakailan na mas okay kung meron ka ng dalawa. Diba? Tapos ayun, parang nasasanay na sila sa ganang estado ng buhay nila na ayaw nilang umalis ayaw nilang mapil yung, oh my gosh, nakahiga ako sa pera. Yung mga ganong feeling, diba? Oo. Kasi sanay na sila eh. Alam mo yung mga parents, I'm not pertaining anyone here. I'm not pertaining anyone here, pero meron talaga mga parents na
ayun na yung kinalakihan nila or doon na sila tumanda sa buhay na yun. And they're expecting na kung ano yung cycle nila as pagiging parent, yun na yung magiging cycle ng anak nila. So instead na mag-aaral ka dyan, ganyan, parang they're saying na dumiskarte ka na lang para magkaroon agad tayo ng pera, para maangat mo agad kami sa kahirapan. Parang aside from that issue, alam niyo yung narinig yun na yung retirement plan sa anak. Oo. Diba, parang nakakalungkot na lang isipin ngayon na why don't we allow those children's mangarap? Why don't we allow them na kung ano yung kaya nila, yung capabilities nila, i-explore nila, i-maximize nila yung kakayanan nila. Instead na ganun yung ginagawa ng ibang parents, parang anak, magtrabaho ka para iahon mo kami sa hirap. Para masuklian mo. Oo, para masukla. Parang you're saying na utang na loob mo yung buhay mo sa amin. And it's not a healthy idea na bigyan natin ng pressure yung mga bata. It's not a good idea na bata pa lang sila, bigyan nyo na sila ng responsibilidad, di ba? How much more yung mga ano kaya nakikil ng mga anak nyo na kailangan ko makapagtapos, ganito, ganyan. Kasi if hindi ako makapagtapos, walang mag-aangat sa pamilya namin sa hirap. So, it's okay to motivate them na makaalis doon sa sa sistema nyo, but do not provoke them na magkaroon ng certain responsibility. Kasi let them na gawin yung mga bagay-bagay na sila yung just support them or kayo yung maging support system nila, di ba? Parang gano'n. So, it's a very good idea na supportan na lang sana nila yung mga anak nila, di ba? Yung iba nga, pinagtatrabaho pa nila, di ba? And we can't deny that that's one of the reason of generational poverty and child labor. Kasi mas okay sa mga magulang, yung mga nasa boomer na Grabe lang sa boomer. Grabe lang. Hindi, pero Pag ikaw pinagalitan ng mama mo, pero hindi rin natin lumitapang na ganung mga klase na nandun sa generation nila yung mga ganun na naglalagay sa utak ng mga bata na mas okay kung magtatrabaho sila, mas okay yung pera kaysa yung dumaan sila sa process na education para ma-achieve nila yung maayos na buhay. Tapos pinagtatrabaho nila yung mga anak nila na dapat pinapapasok nila sa school. Gaya na lang nung issue na yung nakaya. Issue ulit. Yung issue ni Nending D. Uy, Nending D. Di ba siya ba yung siya yung... Tulog din na, may pingit pa. Ano yung sinabi niya? Issue yan niya. Yun ba yun yung maanong ulam? Diba? Nending D, anong masasabi mo sa mga kabataan dyan? Shoutout sa mga kabataan dyan! Manong ulam! Mga kabataan dyan. Hindi tayo hindi na natin yan. Ang bilis talaga Hindi na ako bisado yung parang kasama-sama sumagap ng chismis. Pero, setting aside those jokes, parang so sad to think na may mga bata na gano'n yung mindset nila. Na i-normalize yung child laboring. As we all know, mayroong batas sa child laboring and hindi pwede i-normalize yun. And right now, but instead na i-encourage na sila na dumiskarte kasi, di ba, yung matatanda, or let's say kahit yung mga, yung medyo mas mata ng konti sa matatanda, sinasabi nila na mahirap lang din naman sa Pilipinas kahit makapagtapos ka, mahirapan ka umasenso. So ngayon pa lang, dumiskarte ka na. Di ba parang ganun yung pinapubog nila sa mga bata and it's not a healthy idea na pagtrabahuin yung bata instead na pag-aralin. Kayo ba, meron ba kayong kakilala na parang ganun yung sistema? Or ikaw na naman? Oo, basta mga ganyan, ako yan. Parang puno-puno yung topic bahay nyo, Hindi, no? Kompleto. Sa amin bando. Sa inyo mismo. Shoutout sa lolo. Uy, And then, yung Pag kasi, ikaw walang matulugan mamaya. yung parents ng papa ko, 12 pa lang daw si papa nun. Parang inaano na siya na magtrabaho siya, ganun. Naghuhugas siya ng pinggan ng kapitbahay, igip. Ganun para makaano siya ng pambaon niya. Tapos yung iba doon, binibigay niya pa sa lola ko. Parang ang akatwiran kasi ng lolo ko na nagastos lang kasi yung pag-aaral, ganun. Parang wala namang kung makukuha niya. Kasi syempre pag nagtatrabaho ka, kahit paano may income ka, di ba? Tapos kapag nagpapaaral ka naman, ikaw yung maglalabas ng pera. So iniisip nila na gastos lang yan, kami. Gusto nila pagpahintuin yung papa ko bago pa makatapos ng high school. Syempre, buti yung papa ko, ayaw niya ng ganun. Parang gusto niya na makapagtapos siya. Kasi alam niya na
may mas magandang opportunity kapag nakatapos ka kahit high school lang. Tapos ayun, pinush niya, tapos parang nag-away pa sila nun ng lolo ko kasi sinaano ng lolo ko na pwede naman daw siyang mag-construction, like samahan na lang yung lolo ko sa ganun. Tapos dahil naman ni Papa na, bakit, paano kapag wala tayong gawa, di sabay-sabay tayong tutunganga, ganyan. Siyempre pag wala silang makain. Tapos ano ng lolo ko na parang minamaliit niya yung pag-construction, ayun yung bumuhay sa kanila. So, siyempre kung may isip natin, hindi naman sa minamaliit natin, pero aware naman tayo na hindi tayo aasenso sa ganun. Or kung may umasenso man, konti lang, yun na yung marami na talagang experience sa ganun, di ba? Tapos ayun, parang ang pangit lang sa mindset nila na yung katulad sa sinasabi nyo kanina, ginagawang retirement plan yung parang gusto nila na, ay dahil binuhay kita, ganyan, pinakain kita sa mga bata, kailangan mo ibalik mo sa akin yun. Parang kahit kaming mga apo niya, naalala ko dati, elementary pa lang ako na magtapos ka po, ganyan, para bilihan mo ako ng lupa. Yung para sa bay lupa, wait lang hindi. Para sa bay lupang gusto niyang bilhin para sa kanya. Tataniman niya daw, para buti na clarify. Tapos sabi naman ng mama ko, ano ba naman yung lolo mo? Inunahan pa ako kasi yung mama ko, inaayon nila na. Paunahan sila ka lupa. Sila mama kasi, ang inaano nila sa amin, na magtapos kami para magawa namin yung gusto namin gawin. Tapos nasasabi na yun kung gusto namin silang tulungan or kung ano man. Yung sa kasi, parang magkaiba talaga yung mindset nila sa lolo ko. Kasi sa kanila, magtapos ng pag-aaral para matulungan mo yung magulang mo. Kala mama, magtapos ka para sa sarili ko. Kasi kami, may trabaho naman yung papa ko, kaya naman natin. Yun, sana ganun yung mindset ng ibang hindi yung magtrabaho kayo, parang saklian niyo yung niyo sa amin. Parang, naman. We're so glad to hear na ganyan yung mindset ng parents mo, di ba? Like, I'm not saying na sana lahat. Kasi baka biglang may you can't threaten, gano'n. But sana kung yung mga future parents dyan, kung ano yung naranasan nyo, sana hindi nyo ipasa nyo sa maging anak nyo. Di ba? Para kasi yung trauma, yung pressure, alam na natin yun eh. So, what's the point na iparanas pa natin sa maging anak natin? Or kung sakali may mga magplano sa inyo, di ba? Buti na lang sana natin ipasa. And aside from that, di ba yun nga, mahirap tsaka mayaman, di ba? Parang yung term sa trabaho, di ba? Sobrang lala nung social inequality dyan. Parang, I'm not saying this but I'm making an example na yung mga courses ngayon, kunyari, yung mga incoming college, sabi nila teacher, parang nilalang nila yung mga ngayon, mga work ngayon, kunyari, construction worker, vendors, na matino naman yung trabaho nila, but the thing is, nilalang nila, which is hindi maganda. Nilalang kasi nila yun kasi mababa yung sahod. Oo. And it's not a good thing naman na malitin mo just because nakaka-earn ka ng mas malaki sa kanila. You don't have the rights nasabihan sila na lang or i-downgrade yung mga trabaho yun. Kasi yung ibang trabaho yun yung bumubuhay sa pamilya nila. Minsan yung iba pa nga, napagtatapos nila yung anak nila, di ba? Oo, tsaka yun din yung madalas na bumubuhay sa atin. Kagaya na sinasabi na magsasaka lang yun, pero hindi nila kino-consider yung fact na yung magsasaka na yun, sila yung nagtatanim ng palay para may makain tayo, di ba? Kung dina-downgrade mo pala yung magsasaka, di, huwag ka kumakain ng bigas, di ba? Parang ganun lang kadali yun. Ang puro nga manok. Hindi, tsaka at least galing sa malinis na paraan. Yung iba dyan, kung maganda kayong trabaho, matutulong naman sa mga yun yung maganda naman sa is malinis yung pag-gather mo ng pera or pag-earn mo ng pera. Sabi nga natin, di ba, mas okay na maliit yung kinikita mo basta sa mabuting paraan. And hindi ka wala kang tinatapakan ng tao. Hindi ka naliloko, wala kang tinatapakan ng tao, di ba? Yun yung mga sa sector ng ng education. And meron din naman tayo kung meron sa education, meron din tayo sa social sector. Diba? Meron yung mga, again, napag-usapan na rin naman natin yung mga trabaho. Maraming mga trabaho ngayon na underpaid, di ba? So, di ba? Meron ba kayong alam dyan, idea for, hindi naman, underpaid, pero hindi nila na yung minimum wage talaga na nagmamatch sa effort na ginagawa nila sa trabaho ngayon. Kasi yung iba kasi yung parent, like, gusto kasi nila na parang kapag yung kunyari, yung like kapag trabaho mo is teacher, ganon. Parang
nagkakaroon ng discrimination about sa ano. Then sinasabi nila, teacher yan kasi like parang nabibase sila sa sahod na makukuha ng isang tao. Then, kaya yung ibang student is gusto nila para ma-meet nila yung expectation ng mga magulang nila is gusto nila sinasuggest nila sa bata na maging engineer ka na lang kasi Malaki sahod. malaki sahod. Hindi nila alam sa Pilipinas, sahod ng engineer. Malaki ba? Like, we're not gonna disclose any information, pero alam natin Mas na malaki pa yung nagastos mo sa before starting mo ng engineering, mas malaki pa talaga yung nagastos mo sa engineering. Kaya sa sweldo mo as engineer. Sa Pilipinas. Siguro nga mas malaki yun kung may experience ka na. Wala ka siguro. Pero paano pag wala kang kilala, di ba? Let's start it kasi wala kang backer, not even relatives or kakilala man lang, di ba? Parang ang hirap pagpangat ng pangalan as engineer, di ba? Saka kasi, dun sa underpaid na issue. Kasi, minsan kasi yung mga employer or yung mga nakakataas kesa dun sa iba. Madalas, sila pa yung nagiging greedy kasi sila. Tapos, ino-overwork nila yung mga workers. Kasi, inisip nila na, mas mababa to sa akin. So, they doesn't have the means na para kasuhan ako kung ganito sila yung trato, di ba? Ako, si mama kasi, hindi naman sa karinderya lang naman siya nagtatrabaho dati. Lola, huwag gagamitin ang word na lang. Sa karinderya siya nagtatrabaho. Lang or Okay, lang? sorry. Nagaliman. Oy, So, ayun na nga, sa karinderya siya nagtatrabaho dati. And naawa ako sa kanya kasi, alam mo yung yung sobrang, passionate siya sa ginagawa niya. Pero, yung employer niya kasi, nakakainis kasi, parang nasa 400 plus lang ata yung dinilis ko. Araw-araw. Pero alam mo ba ilang oras siya? 10 to 12 hours. Gano'n. Sabi sa kanya, Kahit ka na ba? sabi sa kanya 6 hours lang. Parang mas 8 malala pa hours, yung oo. Tapos biglang ine-extend. To the point na hindi ko na nakakasama yung nanay ko sa bahay kasi lagi niya na lang Iyak ako. Nag-apply ka ng nag-apply ka ng part-time job, no? Pero part-time mo sa bahay. Hindi kasi yung mga ganong sistema. Kasi minsan, tayo as Pinoy, yun yung importance ng meron dapat tayong alam sa batas. Na meron tayong alam kahit kaunti lang or general idea about batas. Kasi if we knew or if we know our rights, ipaglalaban natin eh. Kasi ngayon, marami talagang opportunista, diba? Ang daming mga ganyan tao na, kilala ko to, wala masyado tong alam sa sweldo-sweldo. Kung yung sabihin ko yun lang, pwede ko extend, wala masyado magagawa kasi whether take it or leave it, diba? Parang sinasakal nila yung mga employees nila kasi nasa kanila yung power. Ngayon hindi maganda kasi kaya nga diba nagpapatupad tayo ng minimum wage. And hearing that 400 pesos for 10 to 12 hours, imagine karinderya yun, hindi basta-basta yun na magsaserve ka, maghuhugas ka. Ang dami mong gagawin. Ang draining nun kasi makikipag-interact ka pa sa mga customer na hindi mo alam kung maayos ba yung approach or hindi. Tapos 400, magkano gastusin niya yung sa per araw, di ba? Parang it cannot sustain yung needs ng daily sa 400. Pero in my mother's defense, alam niya naman na mali yun. Pero kasi nag-settle siya doon ng ilang buwan lang naman yun. Gladly na ngayon wala na siya holding. Nakinig na siya sa akin. So ayun, ilang buwan siya nag-settle doon kasi inisip niya na sayang din yung opportunity na in-offer sa kanya. Kasi yung mother ko talaga, simula nung dumating kami sa mundong to, never siya pinagtrabaho ni Papa. Pero kasi that time kasi diba nagpa-pandemic. Kung alam mo lang. Mother? So, simula nung nagka-pandemic, syempre, naghirap kasi naging diba, maraming establishment na sinara. Lalo na kasi sa resto kasi nagtatrabaho yung papa ko. So, sinara din yun. Edi, nahirapan din siya na mag-adjust. Kaya para makatulong, gusto ni mama na magkaroon din siya ng trabaho, kaya siya nag-settle doon. Dagdag income. Pandagdag na. Diba? Parang, ang daming mga experiences ngayon ng social inequality na parang it's the right time to stand up for those inequalities, diba? Kunyari,
Hindi lang kasi yan hindi lang personally. Meron din yung government to, di ba, to barangays, yung mga, lalo na kapag katabi natin yung Pacific Ring of Fire, binabagyo ang Pilipinas kalagi. Parang, di ba pag sinabi nilang bagyo tayo yung starting point, gano'n. Parang katabi natin mismo, di ba, yung Pacific Ocean, dito mamumuot. Parang bugbog sarado tayo sa bagyo. Parang sa isang taon, parang more than or less than 20 yung bagyo papasok sa atin. Tapos, ngayon, the problem naman is, since overpopulated tayo, yung poverty natin, and aside from that, yung government mismo, yung magdi-deliver ng resources. Di ba parang sobrang issue na yan na binagyo kayo. Gano'ng katagal yung response ng government na matulungan kayo. Kayo, naranasan nyo ba mabagyo tapos mabaha or anything, gano'n. Parang it's something na nainis kayo sa gobyerno kasi bagal ng ayuda, parang gano'n. Wait, alam niyo ba yung issue dati? I forgot na kasi pero yung exact na parang may issue dati na may mga na-stock na mga relief goods, tapos hanggang sa napanis na lang, hindi na nakarating doon sa mga taong Yun ba yung bagyong Yolanda or something? Basta malaking bagyo yun, diba? Tapos in-stock nila yung mga bigas na nabasa lang din na nasira. Tapos, wait lang. QC is one of, diba? Yung mayroong lugar sa QC na binaba, kung ako nagkakamali, yung malapit sa irrigation system nila. Hindi ko alam but di ba taga QC kayo? Binabaharin ba kayo? Oo, ate, kasi di ba last year, 2024, June, month of June, nagkaroon ng bagyo. Tapos, yung bagyo na nangyari is, parang hindi pa ganun kalakas yung ulan is binabaha na kami kasi sumaba yung sa ilog, sumaba yung pag-release nila ng tubig. Sa dam? Oo, sa dam. Oo, yun pala yun. Kasama pala kayo nun? Oo, nadami. As in, first time lang siya nangyari, buong buhay ko. Natira to. Paano yun? Ay, ang taas nung baha nun? Oo, as in, Sige nga tayo. Sige tayo. Like, bewang ba, ganun? Or lampas tao? Di ba 6-footer ka? Di, mas mataas pa siya sa'yo. Akala ko lampas mo lang. Baka lampas mo, tas bewang lang namin. Eh di pa Lampas tao. Pinakamaliit. Pinakamaliit. Kaya yun, so paano naging, like, I can't imagine na gano'n yung sistema nyo, like gano'n yung situation nyo, lampas taon ng baha. And paano na-sustain yung daily needs nyo, plus resources nyo? Nung siguro one day kaming binabaha, tas kinabukasan is, tumila na yung ulan, pero yung baha, meron pa rin. Siguro hanggang tuhod ko. Tuhod niya, talampakan natin. Hanggang Tuhod tuhod mo. ko. Sige, tuhod mo. Di pa rin humuhupa yung baha. So, yung mga tao doon, syempre, hindi kami nakaka-receive ng tulong mula sa ibang government, ganon. As in, wala. So, ang nangyari is, ang ginawa namin is, sarili mong bahay, sarili mong linis. As in, kahit barangay or ibang barangay, wala kami nare-receive na tulong or relief goods kasi hindi ko alam. Pero wala talaga. Hindi yan Jesus, baka paglapan lang kayo maabot. Ipapack-check ng mga barangay. Baka nila sila maabot. Either hindi sila maabot or Hindi talaga kayo inaabot. hindi kayo inabutan or pinulsa. Diba? Hindi natin nyo. Wait lang aga. Baka bigla tayo. Alam nyo na cancellation ng Pilipinas, sobrang bilis. Isang cancel mo lang sa Facebook, kung Pilipinas na maka-cancel sa'yo. Lakay-kay. Lakay. Tapos biglang pag naglapag ng transparency, meron naman pala kayong ayuda, bakit wala naka-receive, di ba? Parang nakakalungkot lang na ginagawa nilang opportunity yun, negative opportunity yung pagbibigay ng budget. Di ba kasi as we all know, di ba nakaraan nga, we tackled about budget for barangay. And meron kasing budget for barangay monthly. And
yung doon pa lang sa resources, which is mga kalsada, na panlinis hindi yung pampagawa. Iba kasi yung pampagawa sa panlinis, gano'n. Meron ng 10K per barangay. Imagine mo, as a city, ang lawak doon. And during that scenario na binabagyo, may mga nagpo-flow na donation dyan. Hindi natin din na yan, Pilipino tayo. Hindi, during bagyo, hindi pa tayo humanity. Kasi kahit gano'n tayo kahirap, kung may matutulong tayo as Pinoy, yun ang may nakaka-proud as Pinoy. Kung meron tayong matutulong, mabibigyan natin kahit simpleng damit, ganito lang yan. Parang, hindi pa patay yung humanity mismo sa Pilipinas. Yung mga Pinoy, yung pagmamahal ng Pinoy to Pinoy. Minsan pa nga sa ibang banda, di ba, nakakatanggap tayo ng mga goods. But the problem is kung paano i-disseminate ng mga leaders natin yung mga goods na natatanggap nila. Paano nga ba nila equally i-divide yun? Kaso meron din talaga syempre, kagaya ng kayo, hindi nakakatanggap. And hindi naman natin maka-question kasi medyo matagal na yun. Paano na, parang, let's move forward na lang na, okay, ganito pa rin naging sistema nila, this administration. Let's be wise na lang, di ba? O, kung butante ka, ayaw mo palang ganyang sistema, vote wisely, para maayos yung leader mo, maayos sistema ng lugar nyo. Kasi from Baguio, meron pa ba nakakaranas dito ng resources? Kayo, sa Tipolo. Sa amin kasi, meron kasi doon lugar na na parang ang hirap pasukin. Parang siya, creekside. Tapos yung lugar na yun, parang parang gubat na natin na yung ng mga dito mga bahay. Tapos, may doon, sa beses, parang yung tumaas yung creek, yung tumaas yung agos, dahil sa ulan, kahit konting ulan lang yung creek, umangat, tapos yun, parang maraming naapektuhan. Tapos, buti nga mo, may mga yung sinabi niya kanina na dahil sa dito, government na hindi naabot ng mga resources, ganyan yung mga basic needs like mga shelters, like mga clean water, o mga ganun canned goods. Buti nga mo sa amin, may sama na tawag nilang fraternity na tawag gama. May kondo kasi NGO, non-government officials. Parang mga volunteers lang. Mga kasi sila may pondo. Sila yung nagpo-provide ng mga basic needs na mga pagkain, mga pangailangan sa araw-araw. Yun, kada may nasatalunta ng sa creekside, lagi silang Parang, it's so sad at the same time, I'm glad. Kasi, imbis na government yung magpupuna ng ganun. Kasi may budget nga sila, di ba? May allotted budget for that. And sila dapat yung nauunang rumisponde sa mga ganyang situation. Pero mas nauna pa yung mga tao na mga volunteer lang. Parang mas tumulong kasi yung will nila tumulong. Parang mas may karapatan pa sila na may karapatan pa sila umupo dun sa pwesto ng mga nakaupo ngayon sa politika. Kasi parang nasa kanila talaga yung will to help other people, di ba? Yes. Parang it's so sad at the same time word nila. Parang it's so sad to experience that kind of system or political system or services na binibigay sa inyo ng gobyerno na all-knowing na there's allotted budget, but at the same time, sabi nga ni Hannah, kung sino pa yung mga non-government officials, non-government group, sila pa yung may nila tumulong, and sa kanila nag-rely yung mga tao. So, we're thinking twice na nasa tamang administration ba tayo? Or tama ba na ganito yung maging sistema natin palagi? So, we're just gonna, parang, settle for less, normalize it. Kasi, Pilipinas to wala kang magagawa, parang ganon. So, as a student, di ba, parang, as a singing student, we had the voice na bumoses sa kung ano nakikita natin na mali. Kasi, as we all know, yung sector natin talaga, nahati sa dalawa. Mayroong mga privilege, mayayaman. Parang depende na natin, privilege, mayayaman na more than yung sinesaldo nila based sa normal. And yung mga underprivileged, sila talaga yung, I'm not saying na walang-wala, but
they wanted to, pero they can't. Kasi wala silang means, ganito, ganyan. Parang, Minsan ano lang enough lang yung money na meron sila para lang sa pamilya nila, sa para buhayin lang. minsan kulang. Oh, not for other resources. Tapos, di ba, aside from that, as a privileged tao, kung privileged yung tao ka, or nasa privileged sector ka, hindi pwedeng ikaw yung mag-decide para sa mga unprivileged sector. Di ba? Yung issue before sa public transport, yung sinasabi nila na iba yung G, ang dami nilang proposal, and as someone, nakaupo ka sa posisyon, yung sinabi nga nung friend ko sa Facebook, he said na if nakaupo ka sa mamahaling sasakyan, sa air-conditioned sasakyan, hindi ka na kailangan makipag-settle sa siksikan sa pila. Hindi ikaw yung pwedeng mag-decide para sa mga pumipila. Parang hindi counted yung ano mo. Oo, yung opinion mo. Kasi hindi mo nararanasan. Di ba like sa public transport natin, ang dami alam natin na sobrang, ano nga yan, until now, timely yung issue na yan. Di ba? Meron ba kayo like ideas, transport? Ako, kasi, pag sinabi nating transportation, I wanna talk about the system. And then yung system, let's define na hindi lang public transport, kasama din dun yung daan, yung mga tulay, yung mga tinadaanan, and then pati yung mga private vehicles, lahat yan transportation, and then kasama yun sa system ng transportation. And then yung transportation system natin, mas in favor siya sa mga privilege. When I say privilege, yung mga taong may kotse nga, yung may mga private vehicle, and even dun sa mga taong may means na mag-grab, yung mga angkas, gano'n. Compare sa atin, na ang kaya lang is mag-jeep, mag-MRT, LRT, pass, gano'n. And, may gap between the privilege and then the underprivileged. Ang laki ng gap kasi yung government natin hindi siya sinusolusyonan. Ang sinusolusyonan lang is gawin yung daan, that's it. Pero ang problem kasi is public transportation, parang gano'n. And then hindi sila nagdadagdag ng parang means ng public transportation. Kung i-compare natin yung public transportation natin sa ibang bansa, like kagabi, sakto, kausap ko lang sa kaibigan ko na nag-Thailand. And then sabi niya, like, ang saya maggala sa Thailand kasi yung MRT din tawag na sa Trinidad. Yung MRT nila, pwede kang dalhin kahit saan. Like, buong bangko, sakop niya. Unlike sa atin na yung MRT natin, straight lang. Ganun lang, diba? Straight line o ganun lang. Like, ang layo daw. And then, kung compare din natin like Japan. Japan, like, yung mga developed countries din. Bakit yung mga developed countries, mas pinifavor nila yung public transport kesa sa private transportation? And then, like, it's a government issues pa din. Parang, it's for them na solusyonan yun. Pero kasi, like, ang kaya lang natin gawin is mag-protesta about that. And then, yung latest issues nga about Grabe naman yung ingay na yung transport system, narinig ko yung parang pinag-aaralan daw ng Department of Transportation na alisin yung carousel. Parang i-widen nila yung more, and for me kasi, like, yung carousel, as passionate na pag-aralan yung public transportation, siya yung parang isa sa mga effective na program ng government natin. Kasi, ang ganda niya, like, yung daan lang na nasa gitna na EDSA is para lang sa bus. And then, kung para lang sa bus, wala siyang traffic. So, yung daan ng bus is ang bilis and pwede mong orasan. At kung tatanggalin yun, and then, alam niyo ba yung parang sistema ng EDSA dati nung wala pang bus? Like, grabe, yung mga bus, pag ganun sila ng ganun. So, kung tatanggalin yun, parang sila yung bus, tatanggalin nila yung carousel, yung bus din. Babalik tayo sa lumang sistema na stuck sa traffic, ganun. And then, mas nakakainis pa kasi, like, naalala ko din, kilala niyo si Richard Thomas, di ba? Yeah. Siya,
representative siya, nalimutin ko yung lugar. Pero isa siya sa mga representative. And then, nino siya sa Facebook na parang, yung bus lane, dapat tanggalin na yan. Parang gano'n. So, bakit yung mga government official pa yung nag-initiate na tanggalin yung effective na transportation system sa atin? So, doon natin nakikita yung wide gap between the privilege and then yung underprivilege. Kayo ba? As a commuter, before, di ba? Kasi Wait lang. Paano naman tayo commuter? May sarili kayo sasakyan? Oh, so this is all about experiences as a commuter. So as a commuter, parang sobrang effective for me ng mga transportation kasi I can't deny, kung papipiliin ako between MRT at carousel ako. Kasi let's say mabilis yung MRT, but yung hassle ng pila. So, Lalo na pag umaga. like mga rush hour, di ba pag umuwi tayo galing RTU, parang kailangan mo pang i-inflate yung katawan mo para lang makauwi ka, di ba? So sa carousel kasi, may mga certain point to point yan na doon kayo ita-drop. Same sa MRT, but hindi mo na kailangan ng kasi sunod-sunod yung mga bus na dumadaan and hindi ka na makakaramdam ng hassle. And as a commuter, anong thoughts nyo? Di ba may sinasabi sila na, no garage. Ay, tama? No parking, no cars. Pero marami sa Pilipinas ngayon yung kahit walang parking lot, may sasakyan, may masabi lang talaga na. Dala-dala mo pa yan. Masabi lang nila na, ay, nakapag-invest kami ng sasakyan, mayaman kami. Pero asan yung parking nyo? Nasa kalsada. Tapos pag nato, galit na galit, di ba? So, kailangan lang natin siguro ng proper discipline. Proper discipline, aside from proper discipline, siguro reconsideration for those people na nagsasuffer dun sa issue na yun. Kasi, if hindi mo naman nararanasan yan, you can't really decide for them. Kasi sila yung nakakaranas ng hirap. Kayo, thoughts nyo doon, like, opinion. Ako, regarding dun sa issue ng nung sinusulong nila yung jeep modernization na. Kasi diba, yun nga, hindi naman kasi lahat ng driver na kayang pumili ng mga ganun. Tsaka, napakalaking hassle na hindi nila pinapakinggan yung mga driver. Kaya, maraming beses nilang kailangan magpatas. Ang tawag doon? Tigil pasada? Oo, yung huminto sila. Kasi, ako, seryoso nung nawala yung jeep nun. Kasi nung way back in senior high school. Ano ba talaga siya? Like, hindi ko kasi siya naranasan dito sa Manila, but narinig ko siya na bigla talagang nawala ng jeep before. Oo, ito na nga. Yun yung lumuwang ba yun? Ito na nga yun. Yung pumasok ako ng strike. Yung way back in senior high school kasi sa Manila ako nag-aaral. Galing ako dito, so kailangan ko sumakay ng jeep. Tapos pagdating ko dun sa sa babaan ko, which is sinsakayan ka ng pangalawang jeep papunta ng school, walang jeep. As in, naiiyak na ako kasi wala akong masakyan. Tapos tricycle lang yung nandun. Tapos alam mo magkano yung pamasahe? 100 pesos. Ang mahal-mahal. Take advantage nila eh. Oo, take advantage. Yung problem kasi sa Pilipinas, pag nakahanap sila ng opportunity para maging opportunista, ginagrab talaga, di ba? Pinoy tayo, Pinoy na yan, like Pinoy din Pinoy. Kahit gano'n na lang yung puso Pinoy ka, puso Pinoy ako. Reconcile, like, let's swap. Ano mag-feel mo? Di ba parang gano'n? Kaya, hindi ko alam kung ano masabi ko sa Pinoy. Basta Pinoy ako, pero iba yung perspective ko sa Pinoy. Pinoy ako pero hindi Pinoy na Pinoy. Parang gano'n. Tsaka sa jeep Lucky based na. bakit hindi na lang nila yun, pagandahin pa yung jeep. Hindi tatanggalin nila metro. Part natin ng culture natin yun, di ba? Like, kagaya nga ng sinabi ni Lenny, di ba? Like, okay yung nag-aim sila for improvement. Pero sa naman, dahan-dahanin, hindi yung biglaan na tatanggalin tapos kailangan i-require sila magbayad. Siyempre, ang ending nun, mababaon sila sa utang. Ano pang iaano nila sa pamilya nila? Ano pang ibibigay nila? Konti lang din yung kikitain nila, di ba? Sige mo yung mga airline trabaho nila sa airline, buong buhay nila. Tinanggal. Di ba parang, ang hassle din kasi wait lang, excuse me. Ang hassle din kasi isipin na yung source of, ng finance is yun yung mga ganung trabaho. Tapos yun pa yung ina-attack nila.
Totoo. Mababa kasi sa kanila yun. Parang it's so sad to think na, kunyari, I'm not saying lang, but yung parent mo, pinag-aaral ka with the use of jeep. Tapos, malaman mo, ganyan lang, parang nakakagalit lang pakinggan na, bakit? Bakit kailangan? If may kailangan improve dito, hindi yan. Yung government itself, yun yung dapat i-improve. Kasi parang, I'm not personally attacking the government, but yung lagi kong firm believer kasi ako, kasi before, nung nag-journalist ako, lagi nasa quotation ending ko ng journalist, especially opinion writer kasi ako doon. Ang quotation ko doon, we cannot neglect the minority because the majority can. Parang hindi porket karamihan dyan approve, i-approve nyo na. Karamihan dyan, hindi nakakaranas nyan, ipapatupad nyo na. Paano yung mga nakakaranas dyan? Di ba kaya kasabi nun, na-issue nun dati, di ba? Instead na jeepney modernization, pinalitan nila, ginawa nilang butterfly words yun na jeepney modernization. Kasi hindi lang nila tinanggal yung traditional jeep natin, pero pinapatay din nila mismo yung trabaho na bumubuhay sa maraming Pilipino. Kaya naging jeepney modernization siya. As we all know, cultural heritage natin ng jeep. Pag sinabi mo, jeep Pilipinas, di ba parang yun na yung natin signature natin. So, but it's a good thing na you're working for innovation, you're working for improvement as a government itself. Pero you can parang reconsider the pros and cons ng mga platforms nyo. Kasi di ba sinabi nila, bibigyan naman namin sila ng span para di ba? It's not enough span kasi yung trabaho mo, dekada tumagal doon, tapos bibigyan mo sila ng span, 1 taon. Diba? Parang Hindi mo, mahal-mahal yung modern jeep, no? totoo. Tapos ano yun? Yung makikita lang nila for, let's say, 2 years, mapupunta lang sa pambayad ng jeep. Paano yung mga hindi afford yung jeep? O diba? Mapipilitan silang Maghanap ng work na hindi related sa jeep. So, right now, Philippines is currently facing a lot of issues. Not only social inequalities, but relevant, timely content use na hindi matapos-tapos na issue, and umaabot tayo sa point na whom to blame. Or are we under a position to blame someone? Parang umabot tayo sa point na tayo ba yung may errors or yung namamalakad yung may errors? Kasi parang nagkakaroon na sa democratic tayo. Parang hindi napapalagan yung word na democratic kasi sila lang nag-decide, hindi naman yung tao. Diba? Pag sinabing democratic, thoughts ng tao, karamihan ng tao, diba? Yung power ng tao. Pero hindi naman nila pinapakinggan, diba? Tapos yung iba pa, pag nagsalita about sa issue, sana kung gano'n lang eh. Meron dyang iba, gusto magsalita about sa issue, pero nire-ret ka. Meron gusto magsalita sa issue, pinapatahimik. Diba? So, what's the point na naging democratic tayo if kayo-kayo lang din naman yung nagde-decide? So, but instead na mag-decide kayo as one, bakit hindi na lang natin pakinggan mo na yung tao? Kasi in the first place, inalal natin sila, or we're giving us the power to decide for the common good of the community. Pero kasi ang nangyayari, parang mas mas pinapaboran pa nila kung saan sila kita ng malaki, or syempre mag-advantage din sila sa mga platforms nila na ganun, diba? And nakakasad lang kasi may mga ganun talaga, hindi talaga maiiwasan yun pagdating sa politika, na may mga ganun talagang politician. Yung sarili lang. Sarili lang talaga. Kasi parang they wanted the position because they just wanted the position, yung willingness na nawala. So right now, as era of voting, as a student, since nandun naman din tayo sa term ng leadership, meron ba kayo, burante ba lahat? Like 18, let's say 18 tayong lahat. Meron ba kayong any advice? We're not being we're not being biased. Advice lang sa mga botante or mga nanonood, diba? Research first. Totoo, yun yung pinaka-una eh. Research first. Alam mo yung background ng isang takbo, tapos yung mga credentials niya. Yes.
Tapos yung alam natin yung willingness nila. Kung totoo ba yung will nila na tumulong. Kasi may mga debate naman, di ba? Di ba? Parang dun pa lang napoprove natin na, ito pa lang, valid pa lang to na controversial, but they did not show their presence, di ba? Parang it's a matter of fact na in a small time, hindi ka na nagpapakita, how much more sa hard time, di ba? Parang, sige, So as a voters, I think we need to be wise, we need to think a set of leaders, a set of new leaders na kung ano yung sistema natin ngayon, let's break that cycle. Parang we want a better community. Kasi hindi lang naman para sa atin ito eh. Para to sa mga future generation. Diba? Parang ganun. And siguro kung maganda yung sistema ng government, kung maganda yung sistema ng Pilipinas, maganda yung flow ng cycle ng Pilipinas, siguro malilesen natin kumbaga, manu-neutralize or let's say malilesen nga yung social inequality na naranasan natin kasi we will have the right leader for the position aiming for the goodness of the society natin or the Philippines itself. So, yung topic natin ngayon na social inequality, ang dami natin natutunan na share experience based on facts, based on real life, based on controversial, and it's a good thing na open tayo na yung boses natin andito. Nandun yung will natin na kung ano yung tama ilabas natin. Kung ano yung hindi tayo natahimik sa situation na dapat ikatahimik. Kung ano yung issue, pwede tayo magsalita kasi we have the right in the first place. So, as a student, meron pa kayong parang farewell, farewell na advice, any thoughts about sa social inequality or pinag-usapan natin ngayon? Anything, like thoughts, ideas, knowledge, or anything na iiwan mo sa manonood kasi for sure, may mga manonood dyan. Starting from Kuya Lawrence muna. I think, as a solution na lang, parang let's start with voting rights, then from then, sabihin na natin nakapag-elect tayo ng mga isang leader, and then start from them, and then kung mali pa rin ginagawa nila, let's practice our rights pa rin na magprotesta. Parang ipaglapat ko. Yes, tama. Ayun lang. Lester, any thoughts about social inequality? Like, ma-advice? So, same idea with Kuya Lawrence. Just Siguro kapag gumawa tayo, isipin natin yung para sa future, hindi yung para sa ngayon lang. Oo. Isipin din natin yung kung ikakaganda ba yun ng future ng lahat. Yung ganun. Parang palawakin natin yung isip natin. Yes, that's a great idea. Aiza. Sa akin din about sa mga voters sa sinadalalan is, huwag masyadong mapapaulo kung ano yung trending. Kasi, minsan kasi yung iba kasi, kung ano yung trending, makikiuso na kagad sila. Kaya yun, ang ending, nagkakaroon ng maling pangalalakad sa video. Kasi sila yung sikat, sila yung mapangalan. Yun yung boboto kasi. So, yun yung Di namin isip mo. Parang for me lang, as an individual, we should be open sa mga nangyayari sa community natin. Kasi kapag naging open tayo sa mga ganitong bagay, malalaman natin na mali yung ginagawa nila, and mas malalaman natin kung ano yung mga dapat na procedure na gagawin natin, and matututo tayo sa mga mistakes natin. Dahil na ngayon, paulit-ulit na tayo, kagaya sa politika. Kasi, totoo naman na, yung mga apelyedo dyan, parang kulang na lang yung apelyedo nila, itatak nila from generation 1 to latest generation. Oo, totoo naman kasi yun na some of these are because of politics talaga. Like, political talaga siya. And dun naman sa mga issue about dun sa poverty, ganon, I hope yung mga parents na manonood or makikinig nito, sana mas bigyan natin ng motivation yung mga anak natin or yung mga anak nyo na mag-aim
for excellence and mas mag-aim ng mataas sa buhay para magkaroon sila ng pangarap para naman maging maganda yung buhay nila in the future and mag-break yung cycle ng poverty sa generation. Charlie, any thought? Sabi na niya. Okay, Stephanie na siya matapos eh. Stephanie. Siguro wag silang masisilaw sa pera kasi di ba like kapag sinasabi nila ayuda raw pero binibili nila yung boto ng tao, so wag sila magpapapil na po. Yan. And bigyan tayo ng boses ng Diyos, gamitin natin. Tao tayo may Diyos na mag-research. Yun lang. No, as general, ko lang is, for the future, hindi na kasi nasabi na niya yung parents, sa voters. For me, as a student right now, I'm encouraging every student to raise their voice na wag matakot na makialam sa issue ng Pilipinas kasi hindi lang sila na-apektuhan, kundi tayo din. So if we had the courage to voice ourselves, matatakot yung mga kurakot dyan. Kasi di ba sabi nga nila, takot yung mga politician sa matatalinong botante. Takot sila kasi alam ng matatalino yung mga gawain nila. So let's be wise on choosing our leaders, future leaders, especially it's a year of election. And as a student, use our platforms in a rightful way. Use our platforms, use our SOCMED to research about facts, credential of possible leaders na tumatakbo ngayon. And sa sobrang dami tumatakbo ngayon, personally, ang hirap mamigyan. But the right thing to do as a student is mag-research for them para makapili tayo ng tamang leaders. And siguro, if magkakaroon ng errors ulit, this election, kunyari, yung napili natin akala natin tama, mali. At least alam natin sa sarili natin na sa next election, tama na yung gagawin natin. Parang hindi lang natin siya ino-normalize na, nagkamali na yan, magkakamali po, ako rin kasi siya nang kilala ko. So, as a student, yan na lang natin yung power natin. Parang i-link up natin yung kakayanan natin. Kasi hindi lang tayo estudyante, may magagawa tayo para sa bansa natin. So, to end this conversation about social inequality, again, I'm Steven Cedar Arcarabacal. I'm Nestor James Lizano. I'm Lawrence Guillermo. I'm Justin Estriba. I'm Aizay Umla. I'm Hannah May P. Villegas. I'm Johnny Anyenes. I'm Stephanie Rania. I'm Janley Remolio. And we hope na maraming kinatutunan and nag-enjoy kayo sa podcast na binigay namin today. And thank you and have a great day. Bye-bye! Bye!